Hello po, ako din si Kahagod din. Mayong udto katong tanan, mga kahagod. Magandang tanghali sa ating lahat mga kahagod. So anyway mga kahagod, may kunting topic lang po tayo ngayon mga kahagod about sa kaguluhan sa Middle East. So mga kahagod, sana matapos na po yung ah, kaguluhan sa Middle East kasi naaapektuhan na po yung ekonomiya sa lahat, hindi lang dito sa Pinas, pati sa ibang bansa mga kahagod. Sana matapos na po yung gira sa Middle East. Sa lahat po ng mga kababayan natin diyan sa Middle East. Mag-ingat po tayo palagi. Ako pala si Kahagod din. Sorry, nabubulol ako. Ingat po tayo palagi mga kababayan sa mga sulok ng mundo, lalo na diyan sa sentro sa Middle East kasi alam naman natin yung sitwasyon natin ngayon diyan, nagkakagulo. Sana magkakaroon sila ng ceasefire. So, sana ngayon makahagod, sobrang taas na po yung bilihin ng natin, ah, pagkain. Sobrang taas ng biruan, bigas. 1 kilo ngayon mga kagod, bumili kami kanina sa palengke. Yung 1 kilo, 70. 70 pataas na yun mga kagod, wala nang 50. 70 pataas po dito sa Taguig. Number 2, yung mga ulam dito. Ang mamahal na rin mga Tagalog. Sorry. Mga kahagod, Ang mamahal na rin ang ulam dito mga kahagod kasi wala nang 40, 50 pataas na mga kahagod. Gulay lang yan ha. Number 2, number 3, yung gasolina. Isipin mo mga kahagod, 130 isang litro. Yung iba, 117. Yung iba, 110. O, di ba mga kahagod? Napakataas. Sana babalik na po sa normal yung sitwasyon dito sa hinaharap nating problema sa ating mga kababayan din sa Middle East. Ingat-ingat lang po tayo kasi sabi nila sa classmate ko din sa Qatar, nagliliparan daw yung mga missile mga kahagod. Nakakatakot po talaga mga kahagod. Sana mag-ingat po tayo dyan. Dito naman sa Pinas, sobrang taas po yung bilihin dito mga kahagod, lalo na sa mga pasada, sa mga jeep. Kasi sabi nila yung pamasahe daw imbis Taguig to Muwa to Pasay, dati 18 lang yan, ngayon ang ginawa nilang 20. So ang nadagdag 2 pesos lang. So, sabi ng mga kahagod na ririnig natin sa balita, kagabi ba yun or nung isang araw na hindi na raw pataas yan yung pamasahe ng jeep. Kaso, magbibigay na lang daw sila ng ayuda. So, sabi ng mga jeepney driver, agree naman sila, bibigyan ng ayuda. So, ganun pa rin pag lala intention sa Middle East, syempre hindi rin naman lahat talaga totally na steady lang yung pamasahe niyan. Siguro tataas talaga yan kasi lalo na ngayon na yung gasolina 130. Iisipin mo 130 gasolina tapos yung pamasahe 18 pesos lang. Kawawa naman yung mga jeepney driver natin, di ba? So sana maaprubahan yan agad-agad na mahagapan natin ng paraan yan sa ating government na stable lang yung pamasahe or pwede naman nila dagdagan kasi 2 pesos lang naman yung 2 pesos lang naman yung dinagdag O halimbawa, 18 pamasahe tapos muha to Taguig, 2 pesos lang. 'Di ba? Unti lang yan kasi magbibigay sila ng ayuda, okay rin naman yun, magbibigay sila ng ayuda, kaso nga lang, kawawa naman yung mga jeepney driver natin yan. Wala nang bibiyahe yan. Kasi lalong tumataas yung gasolina, umaasa na sila sa ayuda. Paano yung mga natin, wala tayong mga service, di ba? Pasok tayo sa trabaho, wala tayong service, mag-commute lang tayo, paano tayo? Di ba? Kung ako niyan, suggestion ko lang ha, hindi na lang nagbibigay ng ayuda. Di ba mataas yung presyo ng jeep, pamasahe, mataas yung presyo ng pamasahe. Importante, yung mga sahod ng mga manggagawa, katulad natin, tataasan din. Kasi di ba mataas yung pamasahe, mataas yung gasolina, mataas yung pagkain, mataas yung bilihin bigas, at least mataas yung sahod natin. Hindi pa rin tayo mahihirapan, di ba mga kahagod? So, sa akin lang sa aking opinion lang yun, hindi ko lang alam sa inyo, sa iba. Kasi iba-iba naman tayo ng opinion
Kasi maganda kasi mga kahagod pag mataas yung sahod natin, di ba mataas yung bilihin kasi okay lang naman yan kasi napapantay rin naman yan kasi mataas yung sahod natin eh. Eh, paano kung mataas yung bilihin, eh mababa yung sahod natin, paano naman tayo? Eh may pamilya pa tayo, may mga anak, o di ba? Paano naman? Eh, wala nang matira. Lalo't nangungupahan ka dito sa Maynila, mahirap dito. Oh. Tapos mababa pa yung sahod, mataas pa yung bilihin, lalo na ngayon, crisis sa Middle East, di ba? Alam naman natin na lumalala yung kaguluhan din sa Middle East, mga kahagod, kasi lalo na ngayon, binumba nila yung tangki, tsaka yung sa oil ata yun, na, delikado mga kahagod, kasi sinasara na daw yung Strait of Hormuz. Hindi ko, yun lang yung nakikita ko sa balita mga kahagod ha. Yun nga lang, pero sana nga na magkakaroon ng ceasefire na may isang ano sa kanila na magpakukumbaba para hindi nalalala yung tension about sa Middle East. Sana na hindi na yan nalala kasi pag lalala pa yan mga kahagod, naku, delikado mga kahagod. Hindi lang bansa natin yung madadamay. Lahat po yan, World War III yan mga kahagod. Delikado na po yan mga kahagod. Sana hindi na po siya talaga lalala kasi pag lalala yan, delikado yan. O ngayon mga kahagod, isipin mo, kakaumpisa pa lang, wala pa atang 1 month yung kaguluhan dyan sa Middle East. Tingnan mo yung ang taas ng gasolina mga kahagod. Isipin mo, 130, 1 liter. Ang taas yan mga kahagod 130 tapos yung pamasahe ng jeep, 18 pesos lang. O depende pa sa layo. Minsan, maabot ng 25 pesos. Minimum lang yan, 25 pesos. O, di ba? 25 to 18 pesos. O, paano na yan mga kahagod? May pamilya pa yung jeepney driver natin. Wala na. Okay, sana hindi na nalala yung tension para hindi lalong tataas yung ano natin, mga bilihin, gasolina, lahat, mga pagkain. Hindi masyadong lalala. Sana nga. Pero kung sabi nila, pag lalala daw to, yan tinatawag natin na wala tayong magawa niyan. Kasi nandyan na yan eh. Hindi na pwede may ibalik yan mga kahagod eh. Kasi kaguluhan yan dun sa ano yan eh. Dun yun sa country nila na hindi sila nagkakaintindihan. Labas na tayo yan about sa mga ganyang ano nila, sitwasyon nila. Pero about sa ekonomiya, siyempre naapektuhan din tayo kasi alam mo naman, buong mundo yan. Doon daw tayo bumibili ng ano, sa ibang bansa. Kaya damay tayo dito. Kaya ngayon, isipin mo yung gasolina ngayon, ang taas talaga. Dati, ano lang yan, 70 to 60. 80 na yun, naging 90, 100, hanggang naging 130, 117, 120. O, isipin mo mga kahagod, malaking bagay na yun sa ating mga jeepney driver, yung mga 170. Isipin mo kasi 80 lang yung gasolina dati, tapos ngayon naging 130, diba? Sobrang laking taas. Isipin mo, wala pang 1 month mas lalo pag-aabutan to ng 1 month mahigit mga kahagod. 1 month yung labanan, ako mahigit, ako delikado. Baka siguro mga kahagod, wala nang biyahe ng mga jeepney driver niyan. Lalakas yung mga e-bike niyan. Yung mga e-bike na di-charge na di-kurente lang mga kahagod, ayun yung lalakas talaga yun sila mga kahagod. Sana tataasan nila yung pamasahe niyan kasi alam mo naman, wala nang mga jeepney driver kasi ginagawa nila, nag-e-bike na lang sila. Kasi pag may jeepney driver man, bihira na lang yan kasi sa sobrang taas ng gasolina. Halimbawa, hindi lang yan 130, tataas pa yan hanggang 150 pa yan ha. Hindi natin masasabi yan kasi magulo pa dun sa Middle East. Hindi pa mag-i-increase pa yan. So, hindi natin masasabi yan. Sana nga, mahinto na yung kaguluhan dun para hindi stable na yung baba na. Pero hindi, malabo pa rin yan mga kahagod kasi binumba nila yung mga ano dun. Siyempre, hindi pa yun makakaon, ayusin pa yun eh. Mga siguro, titilang buwan, hindi na siguro, malabo na yung bababa mga kahagod. Kahit maghinto pa yun ng gira sila mga kahagod kasi nasira na yung mga binumba nila dun eh. So, hindi na yun bababa mga kahagod. Ano na yan, ganun pa rin yung price niyan. Kasi ayusin pa nila yun, ilang months, ilang ano pa yan, ilang 1 year, ilang ano, di ba? O, ganun yung diskusyon. Nasa huli na ang pagsisisi. Wala din naman tayong masasabi sa kanila kasi kaguluhan naman nila yun. Ibang country naman yun eh. Labas naman tayo dun eh. About sa ekonomiya sa mga ano natin, syempre kasali tayo kasi naapektuhan yung ano natin, ekonomiya.
Kaya sana mga kahagod, sa mga jeepney driver natin dyan, sana hindi natataas yung gasolina kasi may nakausap ako kahapon nata sa Pasay, sabi nila, yun nga, kahapon daw yung umpisa ang dagdag pamasahe. Pero ang tinaas lang 2 pesos. Yun nga lang, sabi sa balita, hindi na daw nila papataasan yung pamasahe. Sabi ng mga taxi driver natin, mga jeepney driver na ikawawa naman kami kasi may pamilya rin naman kami, di ba? Hindi rin naman tayo lalo pag marami kang anak, alam naman natin. Kaya sabi ng jeepney driver na paano naman kami, may pamilya rin naman kami, paano pag hindi tataasan yung pamasahe? Eh, ang taas-taas ng gasolina. Doon pa lang sa gasolina, lugi na. O, di ba? Ito samantala ang nadagdag 2 pesos lang. Ikaw, yung taxi driver niyan. O, paano naman pag hindi sila magbibiyahe? Yan ang tanong natin, mga kahagod. Kasi pag hindi magbibiyahe yung mga jeepney driver natin walang biyahe, paano naman yung katulad ko na nagtatrabaho din? O katulad natin, di ba? Saan tayo sasakay? Alam naman magkabayo tayo. O, di ba? Alam nga naman tayo. Lalakad. Iba na pag malayo. Hindi naman pwedeng unfair naman kung di ba? Kasi kung may sarili kang motor, yun nga, kaya mo naman 1 litro, di ba? 130. Sarili kang motor, hindi naman siguro maubos isang araw yun eh. E paano naman pag wala kang sariling motor, wala kang sariling sasakyan, paano naman, di ba? Ayan yung inaano nila ngayon sa government natin mga kahagod. Kung ano yung plano nila about dyan. Eh, sana nga na ma-actionan nila agad yan para ma-continue yung natin, mga jeepney driver, kung ano yung desisyon nila kasi sabi sa balita, bibigyan na lang daw ng ayuda, hindi na lang papataasan yung pamasahe. Kasi pag papataasan daw, syempre maraming maglilikramo niyan. Eh, syempre, alam naman natin, kawawa rin naman yung jeepney driver, di ba? Na magkano lang pamasahe, 18, 25, tapos yung 1 litro, 130, wala na, lugi na talaga. O tapos, bibili pa ng mga pagkain, bigas pa lang, 1 kilo, 70 na. O, saan ka pa? Eh, dati 52. Nung wala pang gira, 52, 50. Makakabili ka na. Mataas na nga yan, 50 di ba? O, ngayon, 70 na. 75, 70, 57. O, di ba? Ang taas na yung mga kahagod. Ang laki ng taas ng bigas ngayon. O, di ba? Pati yung mga ulam ngayon, bumili kami dun kanina. Gulay lang yan, 50, isang balot. Gulay lang yan. Samantala ang gulay dati, wala pang gira, wala pang kaguluhan dun sa Middle East. Ano pa, 25 na yung isang balot, gulay. Ngayon, 50 lang. Ang laki ng taas, di ba, mga kahagod? Ay, mga kahagod, magdasal po tayo sana matigil na po yung kaguluhan dun sa Middle East at sana magkaroon sila ng ceasefire para mahinto na po. Hindi nalalala masyado yung sitwasyon. Kasi pag malalala yan mga kahagod, naku, delikado mga kahagod. Sana dasalan po tayo na hindi lalala kasi lalo sa panahon ngayon, wala pa tayong masyadong damay-damay na talaga pag World War 3, pero wala. Sana hindi yan, malabo yan. So mga kahagod, hanggang dito lang po tayo mga kahagod. Sana suportahan niyo po yung YouTube channel natin mga kahagod para lagi po tayo nagbibigay ng update about sa mga any content, massage therapy, advice, information. O, yun lang mga kahagod. Bye mga kahagod. Thank you all support. Ako pala si Kahagod din. Bye.